A day in my life as a teacher in Basa Mga Bata. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's ganap nga mga kabads, ito yung mga ginagamit ko sa Basa Mga Bata. Sabi ko nga sa kanila, hindi lang kami magpo-focus sa reading, kundi may mathematics din. Dahil nga umuulan, dito na muna sa bahay ni Ma'am Daisy ko pinatuloy ang mga bata. Alam nyo ba, sa totoo lang, tuwing mag-uumpisa ako nitong Basa Mga Bata ay kinakabahan ako. Iniisip ko na baka hindi sumunod yung mga bata sa akin o kaya hindi sila pumasok. Yung tipong mas pipiliin nilang maglaro sa labas o kaya gawin yung mga gusto nila. Pero kapag may nakita na akong isang bata, tatawagin na lahat yung mga kasama niya. Tuwing nakikita nga nila akong lumalabas sa bahay o pumapasok, lagi nilang tinatanong kung meron daw kaming Basa Mga Bata. At kapag sinasabi ko nga na wala muna, medyo nalulungkot yung mga mukha nila. Dahil minsan hindi natin na-expect na marami tayong gagawin at hindi lang naman pagtuturo ang ginagawa ko. Hindi porket sinabing teacher ka ay iikot na sa pagtuturo ang buhay mo. Dapat alam pa rin natin paano ibalanse ang buhay natin. Mag-serve kay Lord para sa pamilya, para sa sarili at para sa ibang tao. At pag-usapang trabaho naman, gawin natin kung ano yung mga nararapat gawin. At ito na nga pag-usapan natin itong Basa Mga Bata. Kung mapapansin ninyo, iba't ibang edad po ang mga nandito. Iba't ibang grade level at kakayanan din sa pagbabasa. Dahil last year nga, naumpisahan ko na ito, may mga bata nang natutong magbasa. At ang ginagawa ko naman ay mag-peer tutoring. Tuturuan naman nila yung mga batang nag-uumpisa pa lang sa pagbabasa. Iba't iba nga ang level nila sa pagbabasa. Ang iba ay basic sight words, CVC, mga nag-uumpisa pa lang sa pagbabasa at may mga kwento na rin. May bisita si Rina. Sino? Si Rina. Okay. Ang bisita ni Rita ay galing sa Maynila. Si Sima. Ang bisita ni Rita kaibigan. Wait lang po, pag nagbabasa kapag may tuldok, anong gagawin? Oh, stop po. Pagkatapos naman namin magbasa ay nagkakaroon din kami ng Bible study. Dahil iba pa rin ang buhay kapag may pinapaniwalaan tayong Diyos. Sabi ko nga sa kanila, tulad din nila ako dati, basta naniniwala kay Lord at naniniwala na may pag-asa sa buhay at walang imposible. By the way, maraming salamat po pala sa mga supporters ko sa Facebook dahil sa inyo nadadagdagan ng blessing ko para i-bless ang mga batang ito. At yun lamang po, hanggang sa muli. Thank you po!